May malutong pero gumagalaw-galaw. Meron namang masarap daw kahit tinatapak-tapakan. Meron ding itlog pero galing sa ilalim ng karagatan. Narito ang anim na pagkain weirdo sabi ng ilan pero masarap daw lantakan. Tignan niyo po yan. Wala pong kukurap. Pang-anim sa ating listahan, dadayo naman tayo sa Tarlac, kung saan may street food na mukha daw garapata, ang bato ng manok. Nangunguya ba yan? Dito sa Kabiling Tarlac, bestseller daw ang street food na ito. Unique na, limited edition din. Hindi araw-araw na meron siya. Bibira lang. Sa isang linggo, mga 3 beses meron. Kaya pag meron, nag-i-stack na ako. Ang bato ng manok, kayang-kayang nguyain. Ito ay chicken spleen na bahagi ng immune at circulatory system ng manok. Ang function nito ay sumala ng dugo katulad ng atay. Nang gawing street food sa Tarlac, tinayo na ito ng gusto makatikim. Medyo weird lang itsura niya, mukha siyang garapata. Charis. Ako po si Alri Antonio, food vlogger po ako ng Nueva Ecija. Oh my God! Para lang din siyang atay ng manok, pero in fairness, bato-bato yung tawag sa kanya, pero malambot siya. Panlima sa ating listahan, hindi lang bato ng manok ang pambato ng mga taga-norte. Kasama rin sa ating listahan ang insekto na hinuhukay sa putikan. Ito ang ararawan. Titikman niyo ba yan? Sa Ilocos at Pampanga, hindi lang palay ang inaani sa mga bukirin. Nakagisnan namin kumain ng ararawan kasi delicacy dito sa probinsya namin ang pagkain ng ararawan. Usually lumalabas po siya ng April to May pag mag-i-start ng magsabog ng mga pananim sa bukiran. Tamang kapalang daw sa lupa at aapir na mga ararawan. Para kang nagsasayaw, masaya ka kapag kumukuha ng kamaro. Yung ararawan kasi pwedeng pang-ulam, pang-pulutan, pwedeng papakin lang. Malutong, malinamnam, masarap. Ang ararawan ay isang uri ng kuliglig na karaniwan tinatawag ng mole cricket sa Ingles. Peste silang matuturing ng mga magsasaka dahil naghuhukay sila ng mga lungga sa lupa at kinakain nila ang ugat ng mga halaman. Nagadawog, Kuya Kim! Pang-apat sa ating listahan, pasok sa baga ang gahiganting suso sa Bantayan Island, ang binga. Ang shell na ito mas malaki pa raw sa ating muka. Sa halagang 50 pesos kada kilo, may mabibili niyo raw ang higanting suso na binga kung tawagin. Masarap ang binga. Maihahalin tulad ko siya sa karne ng baboy. Matatagpuan ang binga sa Southeast Asia at Western Pacific. Ang isang piraso nito ay mahigit 1 kilo ang bigat. At ang pagkuha nito hindi biro at pwede pang buwis buhay. Dahil ang binga matatagpuan daw sa malalim na parte ng dagat. Worth it kaya ang lasa niyan? Matapos makuluan ng 2 oras, lilinisan at hihiwain ito bago timplahan. Ngayon, lagyan na natin ng asin. Pangatlo sa ating listahan. Para naman sa mahilig sa itlog pero hindi ito galing sa manok o regular na isda, nakatikim na ba kayo ng itlog ng pusit? Yan ang itlog ng pusit. Ang kada capsule ng itlog ng pusit, may naninirang mga baby pusit na umaabot daw sa 100 ang bilang depende sa uri. Sa tuwing mangingitlog, mamimili ang mga babaeng pusit ng mababaw na bahagi ng dagat kung saan may matitibay na bagay na pwedeng kapitan ng kanilang itlog. Tulad ng bato, corals o damong dagat. Nadaanan ko lang yung itlog ng pusit. Tapos dito na kinilaw ko doon sa malapit ng may mga lambat. Kinakain man ito ng hilaw, mas mainam daw na iluto muna. Lagyan ng asin para magkalasa siya. Kapag kumulo na, pwede nang pagsaluhan. Ang lasa niya parang gelatin, parang maalat-alat.
itlog naman po ng pusit ay edible o pwedeng kainin. Ito ay merong mild flavor. Mataas din po sa protina. Mataas din po ang omega-3 fatty acids nito at mga vitamins and minerals. Pero ang pagkakain po nito ng hilaw ay hindi natin lubos na nire-recommenda. Ang pangalawa sa ating listahan, dito naman tayo sa Masbate. May isa pa raw kinakain ng hilaw, tila nagpupumiglas at gumagalaw-galaw pa raw. Yan ang brittle star. Makikita rito ang isang binata na binubuhusan ng suka ang isang mangkok ng mga brittle star na gumagalaw-galaw pa. Pagkatapos, saka kumuha ng isang piraso at sinubo. Sa pagmuya niya, malapang ASMR ang narinig na lutong nito. Ang brittle star ay isang uri ng hayop na katulad ng mga starfish. Ang pangalan nilang brittle ay dahil madali silang magbali ng mga braso bilang isang defense mechanism kapag sila'y nanganganib. At nagbibigay sa kanila ng chance na makatakas mula sa mga predator. Nang makuna ng video na ito, low tide daw sa dagat. At ang mga brittle star kadalasang naninirahan lang sa mababang parte ng dagat. Naglakad-lakad kami, wala kaming mahanap. Hanggang sa napansin namin yung, uy, pakaraming brittle star. Ang binatilyo naman na kumain ng brittle star, wala naman daw naramdamang masama o kakaiba. Pagkatapos niyang kinain, niluwa po yung brittle star kasi hindi daw po kayang lunukin. Ligtas kayang kainin yan. Ang mga brittle star, katulad ng mga starfish, no, sila'y kumakain doon sa floor o wala silang lason. Safe siya kung mahawakan mo. Wala naman siyang harmful effect kung ma-ingest natin, ma-ingest na isang tao. Pero hindi siya normally kinakain. At ang panghuli sa ating listahan, pasisigmura niyo ba kung susunod nating ihahaing pagkain, kailangan kuskusin, pigain, at tapak-tapakan. But wait, there's more. Dahil may taglay daw itong lason. Buwis buhay. Sa Sablayan Occidental Mindoro, may pagkain na binababad, pinipiga-piga at tinatapak-tapakan. Yan ang nami. Root crop o sa ilalim ng lupa tumutubo ang nami. Pero ang pagkain sa root crop na ito, buwis buhay daw? Dahil ang nami nagtataglay pala ng cyanogenic compounds na kapag nakain, pwede mag-cause ng cyanide poisoning. Kung cyanide, titigil yung paghinga. Kaya sa nakakamatay, ha? Hindi ka na magsusuka niyan, ha? Bubula na lang yung bibig nung nakakain nun pagkamali. Tapos titigil na yung paghinga. Yun yung pumapatay dun sa tao. Kaya siya deadly. Kung alam nang may lason, bakit kinakain pa rin? Nung kami mga bata pa, ito na yung nakagisa naming pagkain dahil sa nauubusan kami ng bigas. Para may makain, natuto na lang mga lokal kung paano ang tamang proseso sa pagluluto ng nami. Proseso na tumatagal lang naman ng mahigit 3 araw. Lalagyan po natin siya ng balat ng kahoy para umalsa yung katas ng nami at lumabas po yung nakakalason na katas. Pagkalipas ng 3 araw, ilalagay na ito sa sako o net. Dadali na ito sa rubbing water. At tatapak-tapakan para talagang matanggal ang katas. At pagkalipas po ng 1 araw at 1 gabi, hahanguin na po natin siya para ibilad. At pwede na rin po natin itong lutuin at kainin. Sa pag-aaral, napatunayan ang ginagawa nilang proseso ng paghiwa, pagkuskus, pagpiga at pagpapatuyo. At pag-steam sa nami ay paraan para matanggal ang cyanogenic compounds ng nami. Kain na! Kaya kahit mabusisi, siguradong safe naman daw kainin. Dito sa Pilipinas, kaliwat kanan ang kumakain ng mga unusual o kakaiba. Pero hindi ito mema lang. Minsan for practicality at survival din ito. Ibig sabihin, limitado lang ang option nila sa pagkain. At minsan naman, dahil sa curiosity o naghahanap ng thrill at excitement. Sa totoo lang, ito isang neurobic or mindfulness exercise kung saan natutulungan natin ang brain natin to try something new and create new memories. Pero syempre, lahat ng pinapasok natin sa katawan, maaari tayo mag-react. Tinatawag natin allergy. Kakaiba man o normal na pagkain, laging tandaan, hinay-hinay lang dahil lahat ng sobra nakakasama. Dami mo lang, Kuya Kim!